So welcome sa Rod TV. Ewan ko if nabalitaan nyo nung September 21, 2023, usap-usapan ng application na ginagawa ni YouTube para sa lahat ng mga creators. At ito nga po, si YouTube Create App. Isang official mobile video editing app na ginawa mismo ni YouTube. If you are wondering, this is a separate app sa mismong YouTube app at sa YouTube Studio app natin. But wait, huwag ka munang ma-excite dahil as of this moment, hindi pa nga po ito available sa Pilipinas. Maganda lang na mapag-usapan natin ito ng mas maaga para makuha ko ang mga feedbacks nyo. Right now, available pa lang po ito sa mga Android phones sa 8 na country. Ito nga po yung US, UK, France, Germany, South Korea, Indonesia, India, and Singapore. But still, in beta mode pa rin po ito. So, nasa experimental phase pa rin. Okay, nagustuhan ko yung move na ginawa na to ni YouTube kasi lalabanan niya si CapCut. Kasi alam ko na marami sa inyo ang mga CapCut user and totoo naman na maraming pwedeng magawa sa app na yon. Ngayon, mukhang ganun din yung gustong gawin ni YouTube para sa mga YouTubers na gumagamit ng mobile phone. So, pwede pala tayong mag-edit dito ng mga long-form content at mga YouTube shorts natin. So, pwede kahit ano. Siyempre, sa app na ito, pwede tayong mag-drag ng clips. At pwede rin tayo mag-split ng clips, tulad lang ng ibang editing app. So marami tayong option, may filters, may effects, adjustment tools, and speed. So in case na maingay yung paligid natin at gusto natin na boses lang natin yung mangingibabaw, meron po sa app na to na tinatawag na audio cleanup feature para ma-eliminate ang mga unwanted noise. This is not new sa mga editing app, pero let's see kung gaano nga ba talaga kalinis ang audio cleanup feature nito. Meron din itong rotate, replace, rearrange, delete, and duplicate. Pwede rin tayong mag-add ng transition sa clip. Pwede rin tayong mag-add syempre ng music and sound effects. So I think yung music and sound effects na gagamitin natin dito ay galing rin po sa YouTube Audio Library. So copyright free talaga ang mga music na gagamitin nyo. Wala kayong iisipin na baka makopyright kayo in the future. Pwede ka rin mag-add ng own music mo dito sa Your Music tab. Pero syempre dapat hindi nga po ito copyrighted at original mo po itong gawa. Before tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakaka-like sa video, don't forget to click the like and mag-subscribe ka na sa baba kung bago ka pa lang sa channel. Tara, balik na tayo sa topic. Nakakatuwa din dito yung isa nilang feature, yung Find Beats option. Para malaman mo kung saang part ng music yung may mga kick or snare at kung gagawa ka ng montage, mas smooth mo yon magagawa. Dahil yung pagpapalit-palit mo ng scene sa isang video ay madali mo na lang magagawa dahil si YouTube Create App na mismo ang bahala doon. If mahilig ka naman mag-voice over sa mga videos mo, meron na rin po dito. If gusto mo maglagay ng overlay sa videos mo, pwede rin po. Para sa akin, maganda yung pag-organize nila sa timeline kasi hindi siya magulo tignan. I love the colorful layers. Talagang malalaman mo dito if anong file ang naka-overlay. Syempre, may different style din to ng text, may sticker, may GIFs, and emoji. At meron nga rin po itong caption option to auto-transcribe yung sinasabi mo sa video. At hindi mo na ito manually itatype. But the language na available is for English, Hindi, and Spanish pa lang. Once na tapos ka na mag-edit, mag-export ito at masasave ito sa gallery mo. At also, pwede mo na ito agad directly i-upload sa YouTube channel mo if gusto mo. Baka yung ibang viewers ko na nanonood, baka available na sa country nyo yung YouTube Create App. So, ilalagay ko po yung link nun sa description ko and itry nyo. Then, kapag tapos nyo itry, bumalik kayo sa video na to at i-comment nyo po yung experience nyo. So, my personal thoughts sa bagay na to is nakakatuwa kasi makakatulong na si YouTube para sa mga YouTubers na baguhan pa lang at hindi pa ganun kalawak ang kaalaman sa pag-edit kasi sa app na to, sobrang dali na lang talaga ng interface, sobrang dali mo na lang maiintindihan kung paano mag-edit ng mga videos mo na i-upload sa YouTube. So, ikaw, anong masasabi mo sa YouTube Create App? Kapag ba lumabas na ito sa Pilipinas, dito ka na mag-edit? Iiwan mo na ba si CapCut or doon ka pa rin mag-i-stay sa video editor mo? Lahat ng sagot nyo at opinion na i-comment nyo po yan sa baba dahil babasahin ko po yan. This is Rod TV. Thanks for watching and peace out.